Japan, handang tumulong sa Pilipinas sa pagpapalakas laban sa matinding tensyon sa West Philippine Sea sa China. Bakit tayo nais tulungan ng bansang dating umalipusta at nagpahirap sa mga Pilipino noong digmaan? Paano nito mapapalakas ang militar ng Pilipinas sa gitna ng umiinit na tensyon sa West PHC? Yan ang ating aalamin. Kasaysayan ng relasyon ng Pilipinas at Japan. Ang relasyon ng Pilipinas at Japan ay may malalim na pinagmulan. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, sinakop ng Japan ang Pilipinas mula 1942 hanggang 1945 na nagdulot ng matinding hirap sa mga Pilipino. Matapos ang digmaan, nagsimula ang proseso ng paghilom at muling pagbuo ng ugnayan. Noong 1956, nilagdaan ng Pilipinas at Japan ang Treaty of Peace with Japan na naging batayan ng muling pagbuo ng ugnayan ng dalawang bansa. Mula noon, unti-unting lumalim ang ugnayan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng diplomasya, ekonomiya, at kooperasyon sa iba't ibang larangan. Sa loob ng 68 na taon, minarkahan ng Pilipinas at Japan ang normalisadong relasyon nito noong Hulyo 23. Ang dalawang bansa ay naging strategic partners mula noong 2011. Ang Japan ay isa sa 4 na strategic partners ng Pilipinas na may 264 bilateral agreements at ang nagsisilbing pangalawang tahanan sa tinatayang 314,428 Pilipino. Noong 2023, ang Japan ay naging pangalawang pinakamalaking trading partner ng Pilipinas na may kabuuang kalakalan na umabot sa $20.71 bilyong. Sa parehong taon, 305,580 na mga turistang Hapon ang dumating sa Pilipinas na mas mataas kaysa sa 99,557 turistang dumating noong 2022. Ano ang RAA? Ang Reciprocal Access Agreement, RAA, ay isang kasunduan na nagpapahintulot sa militar ng Pilipinas at Japan na magtulungan sa pamamagitan ng pagsasanay at operasyon sa teritoryo ng bawat isa. Sa ilalim ng kasunduang ito, maaaring magpadala ng tropa at kagamitan ang dalawang bansa para sa mga joint drills, combat training, at disaster response. Ayon sa Malacanang, nasaksihan ni Pangulong Marcos ang paglagda ng Philippines-Japan R8A pagkatapos ng courtesy call ni na Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko at Defense Minister Kihara Minoru sa palasyo. Ang RAA sa Japan ay isang pangakong ginawa sa inaugural PH-Japan Foreign and Defense Ministerial Meeting o 2+2 noong Abril 2022. Ang 2+2 ay ang pinakamataas na consultative mechanism para palalimin ang koordinasyon sa seguridad at depensa ng dalawang bansa. Ang RAA ay halos katulad ng VFA o Visiting Forces Agreement, isang kasunduan na nilagdaan noong 1999 sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay Armed Forces of the Philippines, AFP, Chief General Romeo Bronner Jr., mapapayagan nito ang Japan Self-Defense Forces para magsagawa ng aktwal na operasyong militar sa Pilipinas at maging ang mga Philippine Army sa Japan. Kung walang kasunduan, ang bilateral military engagements ng Japan at Pilipinas ay karaniwang limitado sa expert exchanges at humanitarian assistance and disaster relief, HHADR, operations. Kapag ang RAA ay naipatupad na, ibig sabihin, matapos itong maaprubahan ng Senado ng Pilipinas at maratipikahan ng Japan's Diet, hindi na kailangan pang mag-secure ng mga karagdagang clearance. Noong Enero 2023, sinabi ni Kishida na gagawing madali ng RAA para sa parehong bansa na pumasok, lumipat, at magkaroon ng departure ng mga kagamitan at tauhan na kailangan para sa training at joint operations. Nauna nang nilagdaan ng Japan ang ganitong kasunduan sa Australia at United Kingdom. Ngunit para sa Pilipinas, ito ang unang RAA nito sa anumang bansa. Higit pa sa mga banta ng China, ang mas malalim na ugnayang pangdepensa sa pagitan ng dalawang bansa ay nagpapakita rin ng lumalaking papel ng Japan sa rehiyon, pati na rin ang lumalaking impluensya ng Pilipinas. Implikasyon sa rehiyon. Ang pagpapalakas ng ugnayang militar ng dalawang bansa ay nagpapadala ng malinaw na mensahe sa China at sa iba pang mga bansa. Ang kasunduan ay napirmahan kasabay ng pagdami ng maritime run-ins sa pagitan ng Manila at Beijing. Kaugnay sa resupply missions ang una sa mga tropa na nakaistasyon sa isang beach vessel sa contested 2nd Thomas Shoal na nagdulot ng pagkasugat ng isang sundalong Pilipino noong nakaraang buwan. Sinabi ng mga ministro sa isang joint statement matapos ang meeting na sila ay nag-aalala sa marahas at tumitinding pambubuli ng China
Sa Second Thomas Shoal, anila ang mga aksyon ng China ay nag-obstruct ng freedom of navigation at nagdulot ng disruption sa supply lines na nagdulot ng pagtaas ng tensyon. Ang China ay nag-aangkin ng malaking bahagi ng South China Sea sa ibang bahagi ng mundo kung saan ang Brunei, Malaysia, Pilipinas, Taiwan at Vietnam ay mayroon ding mga inaangkin. Ang Japan na inanunsyo noong nakaraang taon ang pinakamalaking military buildup mula noong ikalawang digmaang pandaigdig sa isang hakbang palayo sa post-war pacifism ay walang inaangkin sa malaking bahagi ng South China Sea, isang conduit para sa karamihan ng kalakalan ng Northeast Asia. Ngunit ang Japan ay may hiwalay na maritime dispute sa China sa East China Sea kung saan ang mga kapitbahay ay paulit-ulit na nagkaharap. Sa parehong press briefing, muling iginiit ni Japan's Foreign Minister Yoko Kamikawa ang kahalagahan ng kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region na nagbabala na ang Tokyo ay tutol sa unilateral attempts to change status quo by force and coercion. Sa Beijing, isang tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China ang nagsabing ang Asia-Pacific region ay hindi nangangailangan ng military blocks o provocations sa pagitan ng iba't ibang kampo o maliliit na bilog na humihikayat ng bagong Cold War. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang Japan ay responsable sa pananakop at kolonyal na pamamahala ng mga bansa sa Timog Silangang Asya kasama na ang Pilipinas. Sabi ni Lin Jian bilang tugon sa tanong ng isang reporter sa isang regular briefing. Dapat seryosong pagnilayan ng Japan ang kasaysayan nito ng pananakop at mag-ingat sa mga salita at gawa sa larangan ng military security. Giit ng China, mariing kinokondena ang naging pag-uusap ng dalawang bansa. Ang Pilipinas ay may Visiting Forces Agreement sa Estados Unidos at Australia. Ang Tokyo na nagho-host ng pinakamalaking konsentrasyon ng puwersa ng US sa labas ng bansa ay may katulad na RAA deals sa Australia at Britain at kasalukuyang nakikipagnegosasyon ng isa pa sa France. Sa kabila ng madilim na nakaraan, ang Japan ay nagpakita ng sinseridad sa pagnanais na makipagtulungan at tumulong sa Pilipinas. Ang kanilang mga hakbangin ay hindi lamang nakatuon sa pagpapalakas ng ekonomiya at seguridad, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagpapatibay ng pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang bansa. Bilang tugon, dapat samantalahin ng Pilipinas ang pagkakataong ito upang palakasin ang seguridad at ekonomiya ng bansa. Higit dito, ang Pilipinas ay dapat mag-focus sa pagpapalakas ng kanyang kapasidad sa depensa, ekonomiya at disaster response habang pinapanatili ang matibay na ugnayan sa Japan upang masiguro ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!